Genesis, sa lumang tipan po yan. Ano po? Doon sa kabanatang 13, pasimulan po yan ang pagtunghay o pagbasa natin dyan sa talatang 9 at patuloy po hanggang 15. Diyan po yan. Kung nyo pong medyo na nabasa na po yan, yung accounts ko dyan, ay may kaugnayan po sa pagpili o sa paghihiwalay noong dalawang pangkat. Yung dalawang pangkat kung tinutukoy ko po ay sa katauhan po ni Lot o ni Lot. Ano po, ano? At ang ikalawa ay doon sa kanyang amain na si Abraham. O before naging Abraham, ang pangalan po niyan ay Abram. Isip po yan, no? Bago naging Abraham. Dahilan po na kung inyo po nasundan ang istorya ng kwentong yan ng mag-amain na sila po bagamat nung una isang grupo lang sila. Ano po? O isang pangkat. Dahil po sa karamihan ng kanila po mga pag-aari, magkabilang panig, sa side po ni Abraham at sa side po ni Lot o ni Lot, ano po, ay nagkakaroon po ng hindi magandang sitwasyon. Ano po yan? Nagkakaroon po ng pagkatalo-talo o nagkakairingan. Sa ano pong dahilan? Sapagkat sila po nagagawa na po ng espasyo o yung lugar o dako na kanila pong pagpapastulan ng kanilang mga hayop, dala po ng masyado na pong marami. Sige po yan, ano? Dahil doon, tayo po naging bakero rin ng mga kabataan natin at hanggang ganun po yan, agawan ng lugar. Kung sino po ang una roon, ibig sabihin po yan, ay parang siya po maging mayor. Ibig sabihin po yan, ano? Ganun po yan. So, dahil doon, napag-usapan ng mag-amain na sila ay maghiwalay. Mamili sila ng dako. Actually, sa katunayan, bilang mayor o dapat siya ang may karapatang higit bilang amain, ay hindi niya ginawa. Ano pong ginawa niya? Nagparaya po siya, no? At binigyan niya ng karapatan o siyang unang mamili yung kanyang pamangkin itong sila ni Abraham. Ano po? Yan, mamili kay ka na sa iyo pong harapan lahat ng lupain na iyo pong nakikita. Yan, mamili kay ka kung ikaw ay sa kaliwa, ako ay gagawin sa kanan. Vice versa, kung ikaw ay sa kanan, ako ay kakaliwa. Isip po yan, no? Para maiwasan po yung mga hindi dapat pagtatanong-tanong. Yan po ang ibig po yan. So, ang paksa po natin ay pagkakaloob sa umagang ito na yung lingkod po ay may kaugnayan sa pagpili. Ano po yan, ano? Kung inyo pong nabibilang ang mga araw natin, tayo po'y mayroong mga gagawin mahalagang gampanin sa Mayo at 13. Kung inyo pong kung ating bibilangin mula ngayon hanggang 13, more or less 15 or 16 days. Ano po? 16 na araw mula ngayon hanggang sa May 13 ay magkakaroon po tayo ng tinatawag po nating pagpili. Ano po? Sana po mga kapatid, huwag tayo magkamali sa ating pong pagpili. Ano po? Sapagkat sa isang pagkakamali po natin sa ating pagkakapili, sabihin ganon, ay marami pong pagsisisi sa panahuli. Ganun po yan, ano? Sapagkat ang ating pipiliin yung mga manunungkulan o maglilingkod sa ating bayan na dapat maglingkod sila sa pamayanan o sa mamamayan ng Pilipinas. Huwag po ang sila'y pinaglilingkuran. Baliktad po kung minsan Yan po. Instead na sila maglingkod sa pamayanan, sila po ang pinaglilingkuran ng pamayanan. Parang ganun po, parang baliktad. So, siguro, mapapansin po ninyo kung ating pong babalikan ang istorya noong tinatawag po natin politika o eleksyon na noong mga nakaraan. I-compare sa panahon natin ngayon, masyado pong talamak. Bakit po? Masyado magastos. Yan, hindi katulad nung araw, ay hindi po. May mga sinishare nga po sa inyo na kung sa mga tribo-tribo, sila po pipila na lamang. Yan, nagkakaroon po ng hukay doon sa may bandang dulo. Yan po, na may tagabantay po roon. Sa tribo po ito yung mga tribo at tribes. Ibig po yan, no? At ang bawat pipili o bubuto, yan, sa kanilang kandidato dapat ay ihalal, ay pumipila sila roon sa site kung saan yung
pangalan ng isang kandidato na may hukay doon sa dulo. Yan. At ang bawat isa ay may hawak na bato. Yan, ano po. Mamili sila kung saan sila papalit. Yan, ano. At ihuhulog niya ron sa hukay, kung sa isang lalagyan na may hukay, yung bato. Yun, na kanila pong hawak-hawak na tig-isa. Pagkatapos po ng sila po ay makapili na, ang ginagawa po ng tagapamahala, yan nga po, binibilang ang bawat mga bato sa bawat butas kung saan naka-assign ang pangalan ng kandidato. Ganyan pa ay madali, ibig po yan, ano? Wala nang maraming gastos sapagkat pipili, lalaglag ka lang ng mga bato. Yan, ano, sa mga, yan po yung mga liblib na lugar, ibig po yan, ano? Yan, may nabasa po tayong istoryang ganyan, ano po, na mga pangyayari na isa palang pamamaraan ng ganyan, mga tribo, yan na po. Pero dito sa atin, kung sa ano yan, palibasa tayo high-tech na, ayun na, nagkalintik-lintik na nga po yan. Dahil sa sobrang ng high-tech yung ating panahon, yan. So, nauso na yung tinatawag nating dagdag bawas. Yan. Nabawas sa ganito, idinagdag doon sa kabila. Ibig po yan. So, parang hindi na maganda, ibig po yan. Nagiging talamak. Anong lamang, wala pa ang Kapitan Del Barrio noong mga taon na namin, ano? Yan, ano po. Ang tawag po dyan sa mga barangayan, ang tawag po dyan ay Teniente Del Barrio. Noon ay, kumbaga sa ano po yan, ang pinipili ng mga kababaryo niya o kabarangay niya ay yung taong po pwede, yung karapat-dapat. Ay sa totoo po niyan, pinipilit yung taong gustong iupo doon. Yung mga panahon na yon. Bagamat ayaw nung may katauhan, pinipilit ng mga taong siya nang gumanap bilang tinatawag nating Teniente del Barrio. Yan. Ayaw nila pero pinipilit sila. Yan. Pero ngayon po, kabaliktaran. Baliktad po. Bakit? Si yung kandidato na gustong umupo doon sa posisyon niyan, yan, sila pong namimilit doon sa mga butante, sa mga tao. Bagamat ayaw siyang piliin, pinipilit niya na kumari siyang piliin. Yan, ganyan po. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, sa pagpili dapat ay maingat tayo. Yan. Yan. Pagpili, maging sa kasama, sa ating sambahay, maging sa ating bahay. Kasi po yan, no? Maging isang dibdib po natin, makaisang dibdib, ano? Dapat po mag-iingat din tayo sa pagpili. Bakit po? Sapagkat kung magkamali po tayo sa pagkakapili, kasi po yan, ay naku, katakot-takot pong pagsisisi at hindi na po natin maaaring maibalik ito. Maging sa pagkikipagkaibigan, mga kapatid, yan, dapat po namimili tayo ng magiging kaibigan. Bakit po? Baka mamaya po ang napili po nyo o nakiumpo ka o maaaring nakisama ka o doon sa mga kaibigan mong hindi maganda ang kanya pong reputasyon o kanya mga gawain o uri ng kanyang trabaho. So, sa madaling salita, baka ikaw po ang mahila, hindi ikaw ang humila sa kanila. So, tandaan po natin yan na kinakailangan sa pagpili, masilan po tayo. Maging sa tinatawag po natin mabuti o masama. Mamimili po tayo binigyan tayo ng choice o free will ng Panginoon na sabi nga makapamili tayo. Sabi nga no? Nasa sa iyo yung desisyon kung ikaw po sa mabuti o sa masama. Ay kadalasan karamihan po mas pinipili yung masasamang gawain kaysa roon sa mabuting gawain. Tandaan po natin mga kapatid, maging sa pagpili sa pananampalataya, ibig po yan. Pag hindi po tayo maingat, ibig po yan, tandaan po natin, ang patutunguhan po natin, hindi kaligtasan, hindi kapahamakan. So kung inyo pong natunghayan mga kapatid, na sabi nga ron sa Genesis 39:15, sabi nga ron, na pagkakapili ni Lot. Dito po sa verse 11 ng chapter 13 ng Genesis, nandyan po na namili na po sila. Yan. Saan po yung kanya pinili? Dahil bago po yung siya namili, tinitigan niya muna po buong kapaligiran. Yan ano po. Yun. At sa kanyang pagmamasid, ay nakita niya yung dakong mga libis. Yan ano? Ng Jordan. Pag sinabi po nating libis, kapatagan po yan at malapit po sa mga ilog. Yan ano? Libis. Ibig po yan. So, nakita niya, doon pala sa mga puno,
sa mga damo o anumang uring tumutubo roon, malagong malabo. Isip po yan, no? Mataba yung mga puno roon. So, sa kanyang pananaw, yun po yung narapat na para sa kanya. Kaya ang pinili po niya yung dakong libis ng Jordan. Yan, tanda po natin, ano po. So, dahil sa kanyang pananaw, maganda. Yan ito, maganda ang mga puno'y sagana sa mga bunga. Ito po yan. At si Abraham, napilitan po, ibig sabihin talagang obligado na wala siyang mapamimilian, kundi yung dakong kakanaan. Ito po yan, no? Na halos ay karamihan dyan, bulubundukin. Ito po yan. So, doon napunta si Abraham. Samantalang dapat, si Abraham ang unang mamili before si Lot, sapagkat siya po ang bali mayor, sapagkat siya po ay, kumbaga sa karapatan, may higit na may karapatan si Abraham kaysa kay Lot. Doon sa kanyang pagpili, hindi sukat akalain ni Lot o ni Lot, ano po, na yung dakong kanyang napili ay sa totoo po yan, hindi lamang ang mga puno, ang mga halaman ang siyang matataba doon. Yan, ano po. Ano po ang mga isa pang pinaka-number 1 matataba doon sa lugar na yon? Yan, kasalanan, mga kapatid. Ano po? Kasalanan. Mataba pala sa dakong yon. Hindi lamang mga puno at mga halaman ang matataba. Pati pala kasalanan ng mga tao sa dakong kanya napili ay masaganang sabi nga mga makasalanan. Kaya, before yan hindi pa ginugunaw ang Sodoma at Gomorrah dyan. Isin po yan, nung kanya pong mapili. So, kaya po, ginunaw yung dakong yan sapagkat lupa na pong talamak yung tinatawag po natin kasalanan. Yan. Nandiyan po na unang account natin mababasa, yung tinatawag po natin mga homosexual. Isin po na, no? Kasi doon ay free love. Isin po yan, ang mga taong naririrahan doon, yan, libre sila sa, ibig sabihin, sa pag-ibig. Lahat uwan to sawa, kung mga sa ano yan. Basta nagustuhan niya isang babae, vice versa, lalaki man o babae, ibig po yan, sisipingan nila. Ibig po yan, basta ginusto po nila. So sila po yan nagsawa sa ganung sitwasyon. Yung lalaki nagsawa sa babae, yung babae nagsawa sa lalaki, yan, nag-experiment sila. Yan, kita nyo na, nag-experiment sila. So, ibig sabihin po yan, yung eksperimento nila, yung lalaki sa lalaki at yung babae sa babae. So, ibig sabihin po yan. So, yun po ang pinili nila na sabi nga ron, na magiging kapartner sa kanila pong hindi ka nais na gawain. Ibig sabihin po yan, ano? Sa 6, ibig sabihin po yan, ano? So, katunayan, nung dumalaw pa yung anghel ng Panginoon, gusto pa nilang sipingan. Bagamat si Lot ay talagang humadlang na kanyang inaalok ang kanyang anak na dalawa na hindi pa nasisipingan, huwag lamang ang kanyang bisita. Ay pero hindi talaga obra. Mabuti na lamang sila binulag ng Panginoon o ng anghel. Kaya sila po'y naligaw, hindi nila nakita yung pintuang papasok doon sa dakong dapat pumasok sa bahay nila. So ibig sabihin, binigyan sila ng babala ng anghel na tumakas na. Yan. Bagamat si Lot ay talagang bantulot, ibig po na, no? Na tumakas, ibig sabihin po yan, ano? Pero hinila sila nung anghel na dapat ay tumakas sila, sabi nga ron. At doon niya po, napunta sila sa bundok Suar, sabi nga ron. So, yung Suar, isa yung pong pangalan ng isang hari po yan. Isip po yan na yung bundok niyan ay po ang Suar. So, dito po, mga kapatid, kung hindi po tayo maging maingat sa ating pong pagpili, yan, sabi ko po, maging sa panampalataya po natin, ano, sa paglilingkod sa ating Panginoon, pag hindi po tayo maging maingat sa ating pagpili, ay dito po, sabi nga, puro kapahamakan. Kaya si Apostol Pablo may babala po may paalala. Ang sabi rito sa aklat ng 1 Corinthians, pakibuksan po natin mga kapatid yung ating pong banal na kasulatan. Ating pong hawiin kung tama nga po yung aking nakuhang talata. 1 Corinthians chapter 15, verse 33-34. Ganito po, sa pagkakaliwat sa aking tangang banal na kasulatan mga kapatid, mula sa banyagang wika, sa salin sa aking salin na tangan ay sa Tagalog. Ang sabi rito, sa talatang 33 patuloy hanggang 34 ng
kabanatang 15 ng unang mga taga-Korinto. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip, at huwag na kayong magkasala, sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahihiyan. Kita nyo, purihin natin ang Panginoon sa umagang ito na ating po nga sinisipi ang isa sa kanyang mga sulat. So, may paalala, may babala si Apostol Pablo na sabi niya, huwag padaya. Ano? Baka madaya tayo mga kapatid, ano? Yan. So, yung mga kandidato, ganyan din ang ako, sabi niya, huwag tayo ikang padadaya. Nasabi nga ron. So, walang katapusang reklamo, ibig sabihin na protesta na protesta. Yan, ibig sabihin ko, dahil pagkat ang isip niya, nadaya siya. Parang gano'n po yan, ano? Yan. So, may mga kandidato na hanggang ngayon, yung mga nakaraan na, yung mga previous nilang mga nangyari na mga halalan, ngayon ay binabalik-balikan at inuulit-ulit niya sa maging sa kanyang mga patalastas sa television man o radyo. Ibig po yan ay yung nangyari sa mga nakaraan ay sabi gano'ng nadaya siya. Sabi yun, masama yung kanyang loob. Ibig po yan, ano? Sapagkat po nadaya. So sabi niya po sa Pablo, huwag tayong padaya. Yan, so dapat sabi maging listo tayo. Yan. Ano pa rin sabi nga roon sa 2 Corinthians chapter 6 and 14 and 18? Nandiyan po, ang sabi nga riyan, huwag raw dapat tayo makipamatok. Yan, ano? Pag sinabi nakipamatok, nakipisa ka. Yan, sabihin yan, ano? Nakikiride on ka, nakikijoin ka doon sa isang gawain, ano? O grupo o anumang umpukan, o kasama. Kaya nga sabi niya po sa Pablo kanina sa kanyang sinabi, doon sa 33-34 ng unang Korinto, kabanatang 15, na huwag padaya, sabi nga noon, dahil ang masasamang kasama, sumisira raw ng mabuting pag-uugali. Sumisibig po yan, ano? Ikaw dating mabuti, pero pag nagrupo ka roon sa masama, yan, maaaring mahahawa ka. Ibig po yan, ano? Doon sa masasamang pag-uugali. Yan po, yan. Doon sa ating kabataan, na tayo po'y nagrupo rin dati sa hindi magandang grupo. Ibig po yan, ano? Yan. So, natutunan po natin yung lahat po ng uri halos ng pandurugas. Yan, ano? Pagpupanihin po man nyo, yung mga terminong binibitawan ko po, no? Yan, ano? So, nung ating kabataan po yan. Yan, ano? Mabuti po, naranasan natin sa kabataan pa lamang, sapagkat hindi na itong ating halos palubog na panahon, na tayo po'y nalulung doon sa ganung gawain. Ano po? Mabuti sa ating kabataan, naranasan na po natin ito, at maaga po natin na ituwid yung ating pong landas. Hindi po yan, no? Dahil grupo tayo, sa mga mandarambong, ibig sabihin po yan, na lahat ng uri ng mga panluluko, ibig sabihin po yan, ay naranasan po natin sa kabataang gulang. Ibig sabihin po yan. So, natuto tayo. Yan. Maging ating may bahay ay nung tinatawanan ako sapagkat parang tila hindi maniniwala na tayo po ay galing sa ganung gawain. Yan. Pinapakitaan natin siya ng example para maniwala. Yan, isip mo yan. Kung gusto po ninyo, kumuha kayong pinakamalaking kaya nyo bitbiting bayong. Babalitarin ko yung aking bulsa. Lahat ng bulsa ko, babalitarin ko na ibig sabihin, katunayan na wala akong dalang pera. Pero yung bayong na bibitbitin mo, ay pupunuin ko ng lahat ng lamang nasa palengke. Ibig po yan. At hindi na ako harap-harapan mismo yan na makikita niya na talagang makukuha ko. Ibig po yan, ano? So, simple lang. Ibig po yan. So, ipapakita natin na gano'n nga. No? So, ibig sabihin, may mga style, ibig yan. Yan ay tawag natin pandaraya. Ibig po yan, ano? Kaya mamimili tayo, kunyari mamimili, wala namang pera. Yan, no? Halimbawa, repulyo, umpok ng repulyo, nakabuntol, kakalabitin mo na, nakaumang na kasi yung bayong roon, ihulog mo na ng 2 repulyo, pagkatapos isisipat ka na naman. Huwag yung gagayahin, ha? I-sample ko lang ito. Doon sa mga naranasan natin yung kabataan. Baka isip po ninyo, ay tayo po yan, naglulubit o nagkukwento ng imahinasyon lamang. Sariling experience ko po yun. Napupuno natin ang bayong, at maging doon sa probinsya kasi hindi masyadong mahigpit, ano? Hindi masyadong kahigpitan ang mga tindera o nagtitinda. So doon tayo pupunta sa maraming tao, huwag sa kukunting tao. Bakit? Ang purpose kasi natin ay para hindi tayo mapansin. Yan. So ibig sabihin yan, pamalalansin mo. Ibig sabihin po yan. At hindi ka rin magsusuot ng ikaw gustusin.
para hindi ka rin paghinalaan. So ikaw po ay spotting. So ibig sabihin na talagang paniwala yung mga tindera na ikaw ay big shot. Ibig po yan dahil sa uri ng iyong attire. Ibig po yan, yung pananamit mo. So maging ang sarili mo ay ayos na ayos. Kita mo yung mga hold upper sa panahon natin ngayon, mga nakabarong. Yan. Kaya hindi mo pag-isipan na masamang loob yan sapagkat nakadisinti sila eh. So, ibig sabihin po yan. So, ganyan po yung mga style, ano po yan. So, yan po yung naranasan natin yan. Yung mga style, nakakapamili tayo na walang pera. Doon sa probinsya sa amin, ang mga bigasan ay talagang gilihilira po yan, left and right. Yan ano po yan. Kung isang sako, i-discarte ko po yan, ay maluwag. Bakit? Salok-salok lang yan ng sardinas. Salok-salok lang. O salin dito, salok-salin na lang. Sige, lahat ng salukan mo, ikot kayo man sa ang haba-haba niyan. Pagbalik mo sa kabila, salok ka naman. Ay, pagbalik mo 20 kilos na yung isang round mo pa lang. 1 round mo pa lang yan, back and forth ha. Yan. O, 20 kilos na. Then pasalok-salok, isang sardinas. Yun yan. Pagkatapos, kakabilang ka naman doon sa kabilang pasilyo na naman. Salok-salok na naman. So, ibig sabihin, kung isang kaban sa maghapon, ay maluwag na maluwag, ibig po yan. So, ganyan po, at hindi gaanong mahigpit pa noon. Yan, ibig po yan. Hindi kayo kilo na eh. Doon sa amin, sa lupan. Ibig po yan, Bibihira ang kinikilo sa amin, sa probinsya. Ang isda sa amin, hindi kinikilo. Tali-tali, saga-saga, tawag sa Bisaya, Saga-saga, yung nakatali yun, May mga tali. Yung karne, ganun din. Yan. Tinatalian po yun, ng mga nyug. Sabi yun? So, saga-saga, sabi nga yung tali-tali. So, ibig sabihin, pagkapipili po tayo, ay siyempre po puro mga magaganda. Yan. Tandaan po natin, mentalidad ng mga Pilipino o yung lalo ng mga tao, sa paningin niya ay maganda. Yan. Yun ang laging pinipili po natin, yung maganda. So, balit, tandaan po natin mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat ng maganda sa ating paningin, ayon ay talagang yun na nga. Isabihin yun ang habang buhay na pakinabang o nandoon ang buhay na walang hanggan doon sa magaganda. Kaya tandaan po natin na hindi pala lahat ng magaganda. Sapagkat ang lahat ng mga maganda, sabi nga nun, lumilipas ito. Sabi nga nun. Kaya sabi nga ron sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, nandiyan po mga kapatid, na mag-ingat po tayo sa pagpili natin. Bakit? Huwag yung puro magaganda, isip po, tagang mentalidad niya natin talaga, natural po, maganda. Yan, Pero yung nasa loob, halimbawa, kakasamahin mo sa buhay, yan, ay habang buhay po na kasundo na tayo noon sa pipiliin natin may bahay o kaya esposo, yan. Pero, dahil guwapo, o ibig sabihin na makisig, at yung babae naman ay talagang karilang-rilang, ibig sabihin ganoon. Sa paningin po natin ay napakaganda. Pero sa loob pala noon ay kung anong ginaganda ng kanyang panlabas, siya namang isinamasama ng kanyang kalooban. Ibig po yan, So sa madaling salita, yung kanyang kagandahan ng kanyang panlabas ay nagiging pangit ang paningin mo na sa kanya. Kung maaari di anino niya, ayaw mo nang masilayan dahil yung ugali nga niya ay hindi katanggap-tanggap. So, hindi lahat ng nasa labas na ito'y ganun din yung nasa loob. Kung ano pamantayan natin, kung anong nasa labas, ay parang ang kalooban niya ay ganun din kaganda. Ibig po yan, Kung gaano kakisig si Brother Johnny sa panlabas, ay baka isipin po ninyo, ang nasa loob ay makisig din. So, marami pong nagkakamali po dyan. So dapat po, ang titingnan po natin, yung nasa loob nito, yung kalooban. Yung nasa katawang, nasa loob nito. So, hindi lahat ng sa ating pagpili, mga kapatid, maging maingat. Lalo sa Mayo at 13, yan, tanda po natin mga kapatid, yan, kung hindi tayo maingat sa ating pagpili, sa ating pong iluluklok na mamamuno o mga siwa sa ating bansa o sa ating pamayanan, ibig sabihin po yan ay pagsisisi po yan. Sabi nung may bahay ko, hindi na ako bumoto. Bakit naman? Kasi parang pag bumoto ka,
yung kursunada mong manalo, na gusto mong tapat na maglingkod, hindi manalo-nalo eh. O huwag na lang bumuto. Kasi napapagod pa ako ng paano ba? Saya pa ako. Nahihilo, nalilipasan ng gutom, nauuhaw. Doon sa kahahanap ng pangalan mo. Doon sa presinto. Hindi makita-kita. Isip ko yan. Pagkatapos yung gusto mong iluklok, hindi na mangyayari. Sabi ganoon. Hindi ho yan. Hindi ganoon ang pamantayan. Katulad na yung lingkod, suklam na sa politika yung aking may bahay. Ginanadadamay na tuloy yung aking mga anak. Ayaw na sumuporta sa akin. Yan, sabi nga nun, nung nakaraan tayo kuya kumandidato, sabi nga nun, talagang hindi ako sinuportahan. Yan. At nung matalo ako, nagluto ng pansit ang aking may bahay. Yan. Tuwang-tuwa. Yan. Bakit? Kasi nga, ugali niya yung busing ko. Ni isang pirasong kupon ba hindi ako sinuplayan. Ibig po yan. Kasi, galit sa akin dahil ako'y papalaot sa politika. Yan. Kasi ang mentalidad niya, pag nanalo ako sa barangayan, iiwanan ko na siya, baka mapabayaan ko na yung trabaho ko, wala na siyang mapagkakatiwalaan sa uri ng trabaho natin. Yan, isipin po. So, natatakot siya na ibig sabihin na iwanan natin. So, hindi siya sumuporta, bagkos nangampanya pa siya na huwag ako iboto. Kung kinakailangan na magkatay siya ng isang baka doon sa barangay namin, para huwag lang ako iboto, gagawin niya. Yan. Nag-away tuloy sila mag-ama. Siyempre, nakasuporta sa akin yung anak niya. Yan, na lalaki. So, bakit yun naman ang pamoy tayo? Sabi niya, napait namang tao yung tauhan mo. Sabi nga nun, bakit gagawin mong ganyan? Sila tuloy nag-away. Sabihin gano'n, ano? So, nung matalo ako, pinuwat niya ako, nag-Jollibee kami. Yan. Si Paring Tuning, sabi niya gano'n, ang ganda pa na sa akin. Paring Tuning, sabi niya, umorder ka ang gusto mong i-order. Yan, sabi nga ron. Yan, tapos, bakit di ka masaya ako? Sabi nga ron, kasi natalo ka. Ibig sabihin, 100% hindi ko na siya iwanan. Ang aking may bahay, 10 ng aking mga anak, sabi nga ron, nagluto ng isang talyasing pansit, ipinakain mo sa mga kapitbahay, at sabi nga ron, tuwang-tuwa yung aking may bahay. Bakit? Kasi natalo ako, matitigil ako sa barangayan, ibig sabihin ko yan. Pero sa totoo, hindi pa rin. Bakit? Nandun pa rin tayo sa barangay, nakuha pa rin tayo sa pangkat ng mga lupon. Kaya hanggang ngayon sa barangayan, mahigit 30 taon na tayo sa barangayan, ibig sabihin ko yan, na hindi tayo nababaklas. So, ayaw ng business ko na nandun ako sa barangayan dahil lagi raw akong napupuyat o napapagod instead na magpapahinga na. May punto nga. Pero, di ka siguro sa atin na sa pamagitan sa ganyang pamamaraan, nagagamit tayo ng Panginoon. Unang-una doon sa mga kasamahan nating mga opisyalis, kuminsan tayo po nagli-lead ng prayer. Kita nyo natin, isang karangalan ng isang lingkod ng Panginoon na tayo po, sa karamihan ng mga opisyalis doon, tayo nangunguna roon sa prayer. Ibig po yan. Tayo lagi ang natutuka, kung di si Brother Bal, ako. Ibig po yan, Brother Rolly, sapagkat kami ay involved sa barangayan. So, ibig sabihin, sa pamagitan ng na-share natin yung ating pong maging lingkod tayo ng Panginoon. So, yan po sa pagkakapili natin. Ano po? Kung pagkakapili natin, yung may luklok natin, hindi karapat-dapat katakot na pagsisisi. Ano po yan? So, katulad nga nasabing gano'n, nagsisisi sila, bakit sabi niya, hindi ka nanalo-nalo? Ikaw naman talaga sabi niya, bakit hindi ka manalo-nalo? Kaya sabi nga nun, nandoon na sila mismo, paano yung daya? Dayaan. Huwag na sport lang tayo. Hindi matanggap ng aking may bahay na dinadaya tayo. Kung ako may katawan, baliwala sa akin, sport lang ako Yan. Ikaw na hindi ikaw may katawan, ikaw ang gigil-gigil. Yan, gano'n po yan. So, pagka pumasok ka sa larangan ganyan, handa ka, ano man yan, ibig sabihin ano? Manalo ka, matalo, ibig sabihin po yan, tanggapin po natin yan. Kung hindi mo matanggap yan, huwag mong pipiliin yung ganyang kumalakot ka. Sapagkat yan, bawal ang pikun. Bawal ang pikun. So, maging sa paglilingkod sa ating Panginoon, na mamili po tayo. Yan. Pag mahina po yung ating pong tinatawag na yung pasensya, yan, siyempre maiksi po yan yung pasensya, hindi po yan, ay baka po tayo malihis na po ng ating landas. Yan. Bakit po? Kasi
nadadala ka ng simbuyo ng ating init, yung ulo o maaaring iba po yung iniisip mo. Yan, isip po yan. Pero dahil kung tayo po'y lingkod ng ating Panginoon, dapat po tanggap po natin yan. Tanggap po natin anumang mga uri ng mga pagsubok, kasama po yan sa paglilingkod sa Panginoon. So, ang sabi nga, ulitin ko po mga kapatid, yan, katulad po si Lot, o si Lot, na pumili siya, ang kanya pinili, magandang lugar. Yan, po. Subalit, kung alaman siguro ni Lot na ang kahinatnan niya ay ganon, baka hindi niya pipiliin na. Yan, po. So, kasi, ang pamantayan kasi niya, yung maganda sa paningin. So, yun po ang obserbasyon niya. Kaya yun po ang pinili. So, natural o nature po ng isang tao na kanya pong pipiliin, talaga maganda sa paningin. Yan. So, si Abraham, ang napili niya, ay pagkamat na hindi maganda, at least ay sabing gano'n, hindi siya nalalayo sa piling ng Panginoon. So, magitan ni Abraham, si Lot po ay sabi nga gano'n, naligtas din sa kapahamakan. Pagamat ang kanyang may bahay ay naging haliging asin po yan sa isang pagkakamali lamang po na paglingon lang po niya doon sa pinanggalingan niyang lugar. So, sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon, mamili po tayo. Sabi nga noon. Yan, mamili po tayo. Yan, sabi nga noon, kung magpapatuloy ba tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon o hindi. Sabi nga noon, no? So, nasa atin po yung buong kalayaan, ibinibigay ng ating Panginoon sa tayo po'y makapamili. Yan, Hindi tayo sinasangkaan sa puntong yan. So, maging sa paalala ni Apostol Pablo, na sabi nga, huwag maingat tayo. Ibig po yan, Maingat tayo. Kaya sabi nga, huwag kayong padaya. Yan. Para yung punto po natin, huwag padaya, ay baka mamaya mo, naakit kayo noon sa mamagitan ng husay ng pananalita. Yung tinatawag po natin, kumbaga sa sales talk. Kumbaga sa kung halimbawa ay marketing ang position mo, ang gano'n ka, nagmamarket ka. Sabi nga noon, paano mo makukumbinsi yung pong kliyente kung ibig sabihin, mahina ka sa sales talk. So sales talk, sabi sabihin gano'n, sa kabila na sabi ko, natatawa nga sila sa akin, maging yung mga anak ko, maingay nga raw ako, maraming kasi tayo po naging negosyante rin, na maliit lamang naging puhunan, ibig po yan, at puro sales stock, ibig po yan, Bawal mo magagamit yung sales stock mo kung paano mo ma-encourage yung mga mamimili. Yan. Pagkamat ang paninda mo paring pangit, pero mapapabilib mo. Yan, halimbawa, nagtitinda ko ng pakwan noong time na yun. Sunod-sunod kami, kabilaan niya, may mga tindang pakwan. Pero nagtataka yung yung kasosyo ko, dahil hindi na kami magkaugaga sa pag-asikaso ng mga customer namin, samantalang sunod-sunod yun, yan, doon sa palengke. Yan. Kasi may sistema nga. Yan. Yung maliliit na mga pakwan na talagang piling-pili yan, dahil ikaw ay magpapakwan ka, alam mo kaagad yung ano maganda. Natural po yun. Yung mga maliliit lang, libre yan, is-slice ko yan. Tapos ipapakain ko ron sa mga nakasakay sa jeep. Yan, libre po yan. Sabi ko, tikman po ninyo yung uri ng kalidad ng aming paninda na pakwan. Libre po yan. Nasa sa inyo po kung bumili kayo sa amin o hindi. Basta dyan po, pinapatikim, libre. Yan, din natikman masarap. Dahil talagang pinakamahusay yung pinili mo, yan, abay magbababaan yung iba at kahit na tumatakbo yung jeep, nagpapahabol pa. Isip po yan. So, ibig sabihin yan, dahil may sales stock, yan, may style, isip po yan. Kaya, kakaingitan ka ng dahil magaling. Para bang katulad ng mga salita ni Ron Navarro, yan, bakal ng mga bakal. Yan, kita mo yun, doon pala sa introduction ko, bakal ng mga bakal, ito na. Para gano'n yan Yan. Wala na kayong harapin, dito na. Yan. Bakal ng mga bakal, ibig sabihin, bakal ng mga bakal, ibig sabihin, yun ang hari ng mga kabakal-bakalan. Pinakabatikas. Sabi yung gano'n. Yan. So, bibilip yun dahil doon sa uri pala ng approach mo, ay talagang bibilip na sa iyo. Ang galing nito. Parang gano'n yan. Pero hindi na alam na baka mahinang uri rin yung paninda mo. Kailangan dahil doon sa gagalingan mo, yung tinatawag nating approach, yung sabi nga nun, encouragement, ibig sabihin po yan, siyempre marketing So, ganyan po yan. So, tayo ganun sa pagpili. Yan, ibig sabihin po yan, Huwag tayong padadaya.
Kasi maraming mga magagaling na buka. Yan, sabi mo, mabuka. Yan. Ay, huwag tayo madadaya ron sa mabuka. Yan, ano. Kita mo na. Pagkabi, bumili ako ng siupaw. Inimbestigahan ko ba lang before bumili ako. Magkano ang siupaw ninyo? 10 lang. Ito mura. 10 lang. Ano ang laman ng siupaw mo? Ay bula-bula. Ano pa? Maliban sa bula-bula. Yan. Pero akala siguro mga biro lang, parang ano lang ako. Kasi biro na ako eh. Yan. Ano ika? Yung asado. Sabi ko nun. Kung utang magkano? Ay, wala raw utang. Hindi, kung pwede lang. Kung may pautang kayo. Parang gano'n yan. Kung cash, magkano? Walang discount? Mga ano lang yan eh, mga bulaklak dila. Parang gano'n po yan. Yan. Eh, sabi nga ron, 10. Yan. Sigurado mo, masarap yan. Masarap. Eh, paano kung pagdating ko sa bahay, hindi masarap? Ano nga yan, babalikan kita. Hindi na ako babalik. Kasi hindi masarap. Ito na. So, bigyan mo kong 3. Yan. Magkano yung 3? 30. Wala bang discount? Wala. Okay. Bigyan mo pa ako ng 14 na doon sa sinasabi mong 5 peraso. Yan, dito na. Pagdating sa bahay, siyempre, mud-mud na. Ibig ko yan, ano? Ito na, yung aking may bahay. Nakukomment na kaninang umaga kung na nadinig. Sabi yung gano'n. Hindi masarap. Hindi masarap. Pero nakain ko na rin yung akin, masarap naman. Ewan ko yung iba kong mga alipures, wala namang comment eh. Yung message ko lang may comment. Sabi nga ron, bulok ikaw bulo niya ang palaman nung sa akin. Alam mo ba yung bulo niya? Yan. Yun daw ang palaman nung napunta sa kanya. Yan. Ay 3 lang naman yun. Isa sa akin, isa yung naiwan doon sa bag ko, at saka isa sa kanya. So ibig sabihin, kasi tigli-5 yung mga iba eh. Yan. Eh alam mo yung package deal kasi sa bahay eh. Alam mo nyo na, ilang pamilya yan eh, 18 kami eh. Package deal. Yan. So, ibig sabihin ko yan, hindi rin masarap. Sabi nga nun, ay hindi na ako babalik. Babalikan ko pa ako yan. Hindi na ako babalik. Dahil sinabi ko nga, hindi ako babalik. Yan, kung hindi masarap. So, sabi ng may bahay ko kanina, hindi raw masarap dahil bulok raw yung bulo niya na napunta sa kanya. Aywan ko, dahil yung akin naman, ay hindi naman bulok. Kinain ko kagad ako din. Isip ko yan, ano. So, kaya sa pagpili, kung minsan po, tayo po yan madalas magkakamali. Kaya maingat, sabi nga gano'n, no? Maingat na maingat tayo. Lalo na po sa paglilingkod sa Panginoon o sa pananampalataya. Yan, no? Maaaring magkamali tayo sa ibang punto, pero lalo na sa paglilingkod sa Panginoon ay dapat sana huwag tayo magkamali, mga kapatid. Sapagkat masilan. Ito ang pinakamasilang bagay o na gagawin o pagdidesisyon natin, yung pagpili sa paglilingkod sa kung sino po ang ating paglilingkuran. Kung tama po ba ang paglilingkod, yung gagawin mo, yan sa ating Panginoon. So, sana mga kapatid, sa pagpili ay pakaisipin mabuti, pag-aaralan mabuti. Yan na po. Lalo na po sa sinasabi ko nga sa inyo, sa paglilingkod sa Panginoon o sa pagpili ng ating sasambahin. At kung paano po yung uri ng pagsamba. Sapagkat marami po sa ating panahon ngayon na magagaling po ang buka. Magaling po yung strategy. Yan, ano? Yan, maaaring hindi natin alam kung anong mga estratehiya nila para tayo po'y maakit nila. Tandaan po natin, ano, tayo pong mga lingkod ng ating Panginoon, siya pong target noong mga masamang elemento. Yan. Ikaw po yung laging tinutukso. Yan, hindi tutukso yung diablo eh. Yung diablo sa diablo, hindi naman tutuksuin yan eh. Kundi yung lingkod ng Panginoon ang kadalasan talagang target po ng mga masasama. So tayo po ang target. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag po tayong padadaya. Huwag padadaya. At yung mga bagay na magaganda, huwag po natin pipiliin po yan. Kasi sabi nga rin sa kanyang aklat doon sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi nga na dapat po tayo ay masiyahan na, pumanatag na. Isip po yan. Sapagkat sabi nga, sa panampalataya raw, sa magitan ng panampalataya, tayo po sabi nga gano'n ay nagiging panatag. Meron ka panatagan. So, pag sinabi po natin panatag, satisfied ka na, wala ka na dapat hanapin. Nandoon na lahat, ibig po yan. Talagang 100% na, talagang walang kaduda-duda. Isip po yan. Na sure ka talaga. Yung pinili mo, isip yun. Yung pananampalataya. Yung sabi nga sa 11.1 ng Hebrews, sabi nga no? Yun. Ibig sabihin, huwag ka nang magduda. Ito kaya nga pananampalataya ko, ito nga
Iglesia kinarunan ko ay ito pa talaga 100% ito. Dito ba ang kaligtasan? Dito ba yung langit na aking hinahanap o yung ating futuristic na mimithi? Sabi nga ron ay talagang nandito ba masusumpungan? Huwag na po kayo magduda. Yan, dapat po 100%. Pag pinili po ninyo, ay ito ay talaga pong dito nga po ang kaligtasan. Sana po mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pagtatapos, inuulit ko po, maingat sa pagpili. Sa isang pagkakamali sa ating pagpili, hindi na po pwedeng ibabalik natin ito. Ito po yan. Para bang, pag sinabi po natin, kasi ngayon pag sinabi pong no exchange, no return. Pero may mga batas naman tayo dyan, ano? No. Kinakailangan palit lang. Palit, parang gano'n, no? Pero hindi mo pwedeng isauli, na isauli mo na lang. Yan, ano po? So, exchange, no? Ay, sabi nga, no exchange, no return. Sabi nga ron, no? So, may mga iba riyan, ayaw pumayag. Yun. Pero ngayon naman, may batas na tayo na pwedeng ganun. Yan, no? Pwedeng palitan, sabi nga, pero hindi pwedeng isauli. Maliban kung damage talaga, doon pa lang sa pinilan mo, ay dapat i-check mo na. So, tandaan po natin mga kapatid, sana po ang ating mensahe sa araw na ito ay sana po yan tulong sa ating pong pag-apili sa Mayo at 13 o paalala na sabi nga huwag sanang madaya. Kasi po yan, no? Na mataman tayong mamili. Huwag tayong padala doon sa kagandahan ng propaganda. Kasi po yan, no? Dahil yung iba, may kakayahan silang makapaglantad ng kanilang dapat na ilantad sapagkat may mga kakayahan silang pinansyal. Pero kawawa naman yung wala. So, ni ibang mga politos ay maaaring wala. So, maaaring pag-aralin nyo yung katauhan ng tao. Kung tayo naglingkod siya, ano ba ang mga nagawa nito, ikabubuti ba sa kanya, sa ating pamayanan, o kung paano. So, baka mamemo ay talagang ang eleksyon o yung ating pong politika ngayon ay sabi nga ay para bang tawagan nila business na po. So, iba sabi nga nun, para isinusumpa nila ang eleksyon. Huwag po. Huwag pong ganun ang ating pong mentalidad. Tanda po, ang eleksyon o ang pagboto ay ito po'y banal. Banal po yan. At ibinigay po yan, ang Panginoon din po ang talagang talaga po niyang ganyang gagawin. Bakit po? Biblical po may mababasa talaga tayo na nagkaroon po ng tinatawag pilian o eleksyon o botohan. Saan po natin unang mababasa po yan? Doon sa Aklat ng Gawa, mga kapatid, ano po? Na nandiyan po yung pinili yung 7 mangunguna sa gawain sa Iglesia. Doon sa Aklat ng Gawa, kabanatang 6, talatang 3, patuloy hanggang 5, nandiyan po yan. Unang-una si Stephen po ang pinili niya, so. Sorry po, excuse me. Pinili ang mga Ibaryan na muno. Ibig sabihin po yan, pag pinili po yan, ibig sabihin po yan, eleksyon po yan, nagputuhan kasi namimili. Ano pa? Doon sa Aklat ng Gawa, 13, talatang 5 at 11, hanggang 12, nandiyan po yan, na, wrong. Gawa, 1, 24, 26 pala, rather. So, nandiyan po yan, na naghalal sila. Sino po yung pinilian nila? Dahil wala na po si Judas Iscariote, na naglag po sa 12, ibig po yan. Nangailangan po dapat ng isa na kandidato na o mapili na para maidagdag para mabuo yung 12 alagad. So nandiyan po na napili ay si Matias. Yan, si Matias po ang napili dyan. So ibig sabihin, nagkaroon po ng pilian o butuhan. Sa Mandaslita po yan, banal pong gawain yung pagbuto. So huwag po natin sayangin yung ating pagpili o yung pagbuto natin sapagkat ito biblical, mababasa po natin na talagang mayroong naganap na pagbubutuhan o pagpili. Yan, kaya huwag naman yung iba na sabi ron, walang kwenta kay kisyo ganito, masama yung Maaaring ang kandidatong napili mo o sino man, naging masama, pero walang kaugnayan yung eleksyon. Wala pong kasalanan yung eleksyon o pag-i-elect. Yan. Kundi yung taong napili, maaaring nga naging masama. Parang ganun po yan, Para bang si
yung before si David, si Saul, parang ano yan. Kaya katigasan ng ulo ng mga tao, sinabi na ng Panginoon sa kanila na ayaw nga nila kumari, huwag na maglagay ng hari ang Israel. Kumbaga sa ano yan. Pero sa katigasan ng ulo ng mga tao, ay gusto talagang magkaroon ng hari, sapagkat kung magkaroon na ng hari na, ay naging magulo na, nagkaroon ng magulo. So, ibig sabihin po yan, mainang panahon, wala pang hari, ay tahimik. Parang ganun po yan. So, sana po mga kapatid, mga kaibigan, naunawa po natin na yung ating pagpili ay mahalaga. Ang pagpili po natin ay banal. Isip po yan, ano? At ito po, sa pagpili, maingat. Sabi ni Apostol Pablo, huwag padaya. Huwag padaya, huwag tayong pakukuha doon sa magagandang ating nakikita. Isip po yan, ano? Yan, huwag doon. So, sa madaling salita, maging maingat, gamitin po natin yung tamang kaisipan po natin sa pagpili nito. So, sa panampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon, at sa iba pang mga aspito ng ating gawain buhay Kristiyano, o lingkod ng Panginoon, sa pagpili po ay maingat. Marami po salamat sa ating pong napili sa araw na ito na ipinagkaloob ng inyong lingkod. At sana po napili ninyo at mapili po ninyo ang ating paksa